Yung TGIF, nakaabot na naman tayo, 1 linggo at ayos, full band tayo ngayon. Ang Melodious Vibe, so nagse-set up na at ano lang, chill, ano ba to, jazz, R&B, tapos maraming mga editing at tingnan natin kung ano pa bang mga gagawin ngayon. Check out nyo pala, bukas lang namin ng mga iba't iba pang mga YouTube channel para yun, madagdagan naman ang ano namin, mga tagapanood. Ayan si Kyle, nag-set up, at si Anjo, at ano ngayon, may saxophone, keyboard, DJ, at ano pa ba, bass, vocal, banda. Maaga ang rambulan ngayong Biyernes. Enjoy the show. Sa stage na to, isa sa mga pinaka-memorable na nangyari or na nakatugtog dito, I guess is Ben and Ben. Marami nang dumaan sa stage na to. Sila Aiza, nandyan yung banda ni Casey Tandingan, pero hindi sila tumugtog. Tapos, mostly, bumibisita lang sila dito sa FTV pero hindi tumutugtog. And ang parang full band talaga na set up is yung sa Ben and Ben. And yun lang yung pinaka-memorable kasi yung setup nila di ba? Sobrang dami. Tapos, syempre, dala rin nila lahat ng mga equipment nila na yung second time na tumugtog sila. Yung first time nilang tumugtog dito, is tumugtog sila para sa mga live stream audience nila, ng live. Kasi hindi yata sila natuloy pupuntang Washington and Chicago nun. Kaya tinugtog na lang nila dito sa stage namin, sa stage na to. Pero yung mas memorable sa akin is yung pangalawa nga. Kasi yung talagang full setup. Ang full setup kasi dito is yung Ben and Ben kasi talagang nakasama ko na sa tour. Ibang klase yung setup nila. So mayroong 4 na nagsisetup. Tapos kailangan mo na maraming XLR or yung mga ganun. So, yun yung nagkulang kami. So, kailangan pa kami pumunta ng Long and McQuaid para kumuha ng mga extra XLR cable. Kasi nga sa sobrang dami ng input. Pero, the best, ang ganda ng kinalabasan. So, ngayon, habang iniintay namin yung guest namin para sa panorama na filming, bigla ko lang naisip yung overall na ginagawa namin dito sa FTV. Parang kahapon lang, actually last week lang, dinecide namin na parang wala na kaming music show, at least for now. Tapos tingnan mo ngayon, meron ulit. Out of nowhere. And parang naisip ko lang mga around this time last year, pumunta kami ng Montreal ni Kuya Philbert para mag-film ng documentary. And kaming dalawa lang yun, kasaming family niya. And well, ako personally, ang na-enjoy ko sa mga ganong travel is mag-hotel. Di ko alam, may something sa hotel na hindi gumagana sa akin yung cabin fever. Na-enjoy ko siya, yung talagang hotel, pagtulog sa mga hotel pag may mga ganong filming. Pero naalala ko lang din yung filming namin noon. Kumain kami sa isang vegan place na ang pangalan ay Burger. And syempre, usually, kapag may filming kami na ganon, hindi naman nila inaalaw yung mga talagang may mag-film sa mga lokasyon nila unless meron kang permit. Kaya kami wala kaming permit. Pumunta kami na Montreal na parang iwiwing lang namin kung saan talaga kami mag-film. Wala kaming specific na lugar kung saan kami mag-film. Pero nakakatuwa yung mga owner ng lugar na yun na imbis na paalisin kami, parang in-offer pa niya yung upper level ng restaurant nila para mag-film kami. Nakakatuwa yung mga ganun na spontaneous na out of the plan, biglang may mga mababait na tao na mag-o-offer sa'yo. And yun, maganda yung kinalabasan nung filming nung araw na yun. Okay, so good morning, happy Friday to everyone and each and yeah. Each and everyone. So ngayon, napakasaya dahil may palibreng food tayo. So, nagbabalak ang team na mag-order ng pizza and bubble tea. Hindi bubble tea, bubble tea. Okay, here we go.
Saan tayo mag-order, kuya? Show us. Parang mas mura dito. Ito yung honey heat. Oh, sabi ni kuya, under 100. Mas mura sa bubble tea. Oo. Combo 1. So pag umorder kayo mismo sa website, mas makakamura kayo. No, kuya, kinonsider ka nga eh. Bubble tea, okay na. Pero sa Kinonsider ka sa pizza. Sabi ko, naghahanap kami ng way na ma-transcribe yung interview para madaling kumuha ng mga clips. Makita natin agad yung part. Madali rin pag pinasa sa editor, di ba? So, nirarun natin siya dito. Try po natin ito. Hindi pa kaya masyado yung Tagalog eh. Nagkakamali-mali pa. Pero meron ng konti ah. Medyo natututo na siya. Tapos tingnan po natin kung may sarili lang po akong folder dito for certain Jill things. Things ka pala. Jill things. Amerikano, daddy mo? Ay, hindi po. Disactiva na po. Ay, there is no application. Text pa ko yan. Hindi yan. VR lock. VR lang. Kasi po, tinatry ko po siya i-text file. Yung yung captions po. Tinatry namin i-run sa Anong flavor ang bubble tea mo? Flavor, I always get regular milk tea without sugar, regular ice, and walang boba. Grass jelly. That's what I always get. And anong favorite mo bubble tea place? Kung Fu Tea. Kung Fu Tea all the way. Yun for me, yun yung in the middle. Kasi yung iba, sobrang purist sa tea na parang hindi na masyadong nakaka-enjoy. Then I'll just have my hot herbal tea kung ganun. So ito, parang leisure tea pa rin siya. Pero hindi naman siya yung masyadong powder tea. From steep tea pa rin siya. Bale, ganyan po siya. Nung in-expert ko po siya as O diba, mukha na tayong coder. Anyway, hindi. Kailangan kong tapusin ng Mama and Her kasi next Thursday kailangan nang i-upload yung panibagong episode. Parang araw-araw, puro Mama and Her. No, actually, oo. Kasi feeling ko araw-araw ko siyang ginagawa because... Wala kayo ba magawa? No, not really. Inaano ko yung mga color. Kasi yung utak ko ba, kapag kunyari nakababad yung mata ko doon, hindi ko alam kung consistent yung pagkaka-color grade ko. Kaya binabalikan ko siya the next day. So, hindi dahil sa wala akong ginagawa, it's because gusto kong makita na consistent yung pagkaka-color ko. Tsaka baka may ma-miss out din akong iba. Filipino TV, not just made for you, made with you. Maraming nangyayari sa ating YouTube channel. So before, one big channel siya and halos lahat ng mga shows natin merong mga sari-sariling playlist. So ang ginawa natin ngayon, meron pa rin tayong main channel, ngayon may galamay na. Para yung mga viewers natin na alam natin, let's say, ang unang-una nilang fina-follow are yung mga podcast, isa na lang yung pupuntahan nila para hindi nakakahilo. May podcast na ngayon na channel, may music channel na, may sports channel na, ano pa. Magkakaroon din siguro nung film yung mga projects natin, tsaka yung pinaka-main. Yung pinaka-main is syempre yung ating focus on picking out the extraordinary things, yung galing, yung ganda ng bawat Filipino-Canadian na namimit natin dito sa Toronto and beyond. So, ngayon, yun ang pinagkakaabalahan namin, how to really package those channels para ma-share natin sa ating mga viewers and ma-excite din sila because we're growing as a channel, but of course, yung content, mas lalo talaga nagkakaroon ng magandang focus. Paano kung hindi nag-work? Paano di nag-work? Balik uli sa isang joke. Oh, ang Giga Pearl, wow! Hindi, nagpunta tayo sa Giga Pearl nung kailan ba, Wednesday night. Si Abraham Reyes, isa pala siyang artist. So, wala doon yung Giga Pearl. Pero yung mga art na ginawa niya ay may mga pearls nga, tapos may yung mga gems, kasi marami siyang alam sa gems eh. So, napaka-unique nung kanyang art collection.
isang art collection, maraming gems, parang ano yata, 100 gems or pearls. Tapos 800 hours na ginagawa ang isang piece. Sobrang unique pakita natin sa studio. Kasi collector talaga siya. So marami talaga siyang alam sa mga pearl, mga gems, tapos kung ano-ano. Meron nga pa nga siyang unique na mga bugs. Saan ko nilagay? Anong date yun? Baka na-delete mo. Na-delete ko na nga yata. Di ba? Puro pearl yan. Isang buong pearl. Parang liha. Yun, parang liha. Pero mga kanya-kanyang pearl. May mga puti. Tapos may mga iba't ibang gem. Tapos sa bandang huli siguro makikita natin. Yan o. Merong pearl doon. May pearl dyan sa loob. Tapos merong mga, ano yun? Aquamarine ba? Yung mga ganong klaseng gem. Tapos, ang maganda pa, yung pag pinatay mo yung ilaw, eto, pinatay nila yung ilaw, pakita natin. Tapos, iilaw mo ng UV light, mag-iiba rin yung kulay. Tapos yan, may mga pearls din yan. Tapos pag tinanggal mo yung UV light, mag-stay siyang nakailaw. Ayan, parang ito. Ay, malayo. Yan, mga pearl yan, mga gems. Iniilawan nila ng UV light. Tapos talagang ibang klase, hindi mo akalaing pagbukas yung ilaw, hindi mo parang regular na art installation lang. Ano raw next sa kanya? Iikot yata niya sa ibang bansa. I think merong gustong kumuha ng collection niya. So, artist niya, isang malaking pearl, tapos nilagyan daw niya ng crown, tapos may sword. So, merong parang araw ng Pilipinas, di ba? Yung sa flag. What? Iba talagang artist pala talaga siya. So, siya yung gumawa ng mga yan. So, message mo para sa kanya? Pwede bang hiramin yung Giga Pearl? Collateral. So wala doon yung Giga Pearl, hindi natin alam. Kung hindi niyo alam yung Giga Pearl, yun yung pinakamalaking pearl sa buong mundo na ang worth ay $95 million. So, dahil sa inflation siguro mas mataas. Yun. Mamaya mag-shoot kami ni Kuya Anjo ng Real kasi nag-pitch ako sa kanya dahil nga Astronomy Month ngayong April. Kaya gumawa ako ng script para i-inform ko yun tungkol sa Pink Moon na mangyayari bukas ng bandang 8:00. And then after that, mag-edit din ako ng isang reel for Eskinita na ipopost natin sa social media dahil April din is also Filipino Food Month. So, ayun yung mga kaganapan natin. So, mostly nandito lang ako for the entire time. Madalas sa studio ako pero iba na ngayon. Nandito na ako sa harap ng computer. Para tayo nasa cruise ship. Yun. Napapasayaw si Dre. Yun. O Joel, baka matunaw. Yun. Wide mo muna. Masyado nang babad sa akin. Para at least nakikita yung DJ. Yan. Kailangan professional. Sabi mo, hello, good afternoon. Yun, kuya, go. Sa umpisa, parang alangan na alangan ako na gawin yung The Office. Kasi syempre, comedy siya. Hindi naman ako komedyante. Tapos yung comedy ko pa, medyo puro green jokes. So, hindi ko alam kung babagay ako dun sa mga ginagawang script ni Kuya Jeff. Pero so far naman, nag-work naman. So, ewan ko. Pero cringe kasi hindi ako sanay na komedyante in terms of skits. My last name's pronounced Pakat Utong.